Hello guys, ito pang unang araw natin dito sa Qatar. Sa Qatar, sa Canada. Ayusin ko agad yung SIN number ko, SIN. Saka pagkatapos ng SIN, mag-open account ulit na ako kasi yun ang kailangan bago ka magsimula ng trabaho dito. Ngayon, siyempre, mag-isa lang ako. Subukan natin. Nakasloob lang talaga tayo para makapagsimula na tayo ng trabaho. Siyempre, hindi talaga natin maiwasan ang kaba natin nito. Hindi naman tayo nakapagkuha talaga kung ano yung SIN number na tinatawag nila na yan. Pero siyempre, kailangan natin, kayanin natin yan. Kahit na barok-barok lang na English, okay na yun. Siyempre, yun ang kailangan eh. Saka malapit lang naman dito. Ilang minute, 15 minutes siguro lakarin. Kaya lakarin ko na lang bukas. Bukas maaga pa ako. Siyempre, mahaba kasi ang pila doon. Para bukas, kung matapos na yung lahat, magre-report naman tayo sa opisina kasi mag-induction tayo. Para bukas makapagsimula na, Huwebes makapagsimula ng trabaho. Hindi pala basta-basta rin dito kung kagaya ko, mahirap din. Kaba talaga ang nangibabaw. Siguro siyempre pag sanay ka naman talaga dito, baliwala na sa yung ganyan. Siyempre sanay ka na rito eh. Kung Middle East lang to, sanay rin ako. Ganun lang naman siguro ang sitwasyon dito. Siyempre alam mo naman eh, mababa yung knowledge natin eh, siyempre yung kaba nandyan talaga. Yung kasi ang required dito, hindi ka makapagsimula ng trabaho pag walang SIN number at saka bank account. Ito nga ginawa ko kanina, nagmamasid-masid ako sa labas. Siyempre nanibago tayo. Pero maganda rin. Maganda rin naman pag ganito mag-iikot-ikot ka lang muna dito habang nag-aantay ka. Yun nga lang eh, siyempre sa isip natin yung kaba yung nangibabaw. Kaba at saka siyempre may kasama na rin excited na magtrabaho. Kailangan para mabuhay pamilya natin. Ganun lang naman ang buhay natin dito sa OFW. Kasi pag malit ka raw ng pila dito sa napakahaba talaga ng pila sa Service Canada, pag tanghali ka na pumunta, di ka na makakuha dahil mahaba ng pila. Kaya sabi sa akin kasi alas 6 pa lang nandoon na ako para ako nauna. Grabe. Sa ako talaga, sinubukan ko talaga, maaga ako pumunta roon, akong nauna roon. Kung nalita ako mga alas 7 kaya pumunta, hindi siguro ako matapos hapon. Grabe haba talaga ng pila pala yan nandoon. Anong nakuha ko naman ang sinumber na siyempre sa ilang minutes na naman, munti ko pa na malalayo mga magulang ko. Kailangan pala, yun pala ang kailangan mo na ipipill up doon. Hindi pangalan mo kundi magulang mo. Pag na-fill up mo na yung magulang mo, ipa-memorize nila yung pangalan kung tama ba talaga yung sinulat mo. Ganun pala yung kakuha nila. Iniisip ko dati kung ano yung pilapa natin, kung marami ba, kung ano-ano. Eh ako hindi nagpila pangalan ko kasi nandoon na eh. Yung pangalan ng magulang ko, tatay at saka nanay. Tapos i-memorize mo. Tapos lahat i-memorize mo, pati mga address, pangalan mo, yun lang naman ang kuan sa SIN number, madali. Siguro mga 5 minutes natapos na. Ang problema tagal lang doon yung pagpila mo talaga. Kung mag-aantay ka talaga, yun ang pinakamatagal sa pilahan. Siyempre, pag natapos ko na nung natapos ko na yung SIN number, layo naman ulit ang lakad ko. Kasi di man ako marunong dito kung saan ang sasakyan ng sakyan mo dito.
Grabe sakit niya yung 20 o kalakad, eh. Yung mga inabutan maghapon halos naglalakad pumunta ako ng bangko, pagdating ko ng bangko, eh, anong oras pa nagkuha na naman, haba pa rin ang pila, hindi mo basta-basta makapasok kasi rito. Nag-aantay ka naman, pa-appointment ka na naman ako, kung anong oras naman ako i-schedule nila. Gano'n pala ang proseso talaga dito. Pero napakabait ng mga staff nila dito, hindi basta-basta, magalang. Dito lang din ako nakatagpo na pagpasok sa Sinambel, sa Service Qatar, pagpasok ko palang napakabait talaga ng mga trabahante nila. Hindi kagaya sa Middle East na 'pag di mo alam, nagagalit. Dito 'pag di mo alam ipapaliwanag pa sa'yo, tuturuan ka nila. Gano'n kabait sila dito. Kahit yung mga taong pagtanungan mo, ako nagtanong-tanong lang kung saan ko hanapin yung Service Canada. May isang tao sa'kin na tumulong doon na ginugol niya yung address para natuntun ko yun. Tapos nung natapos pumunta ako ng bangko, ang layo naman nilakad ko, grabe. Iniisip ko nga, di ko raw naranasan na parang sobra pa sa nag-jogging ko sa naglakad ko ako, eh. Pila ka doon, 'pag napasok ko ng bangko, mabait din talaga ang mga trabahante dito nila. Hindi ka tatawagin lang na parang aso tatawagin nila, hindi. Sila 'pag nakaupo ka sa upuan, sila mismo ang lalapit, tatanungin ka anong pangalan mo. Tatanungin ka agad nila kung ano yung maitutulong nila sa'yo. Pag sabihin mo na gano'n, ikaw na, ihahatid ka nila sa mag-a-assist sa'yo doon. Gano'n talaga kabait nila. Hindi ka lang basta mag-aantay ka tawagin na, "Oh, sa'yo na 'to." Pero yung sila talagang alalayan ka nila. Eh, pagkuha ko nga ng account maraming tinatanong, eh. Nung nagsimula na kami, ang daming katanungan siyempre iba yung English nila, eh. Di ko halos maintindihan kaya paliwanag mo ako ng maayos, ma'am. Minsan nga gina-translate na pa, para maintindihan ko. 'Pag di ko talaga naintindihan, i-translate ko kasi marami silang offer kasi ang bangko. Gusto mangutang, gusto mo ng cellphone na maganda, doon na lahat. Eh, siyempre sabi ko naman, bago lang ako dito, di ko pa naman ako alam yung mga proseso niyan. Kaya sabi ko, 'pag nausap ko na kako yung engineer ko at magpapaliwanag sa'kin sa mga ganyan, saka na ako kukuha ng mga ganyan sinasabi mo, mga offer na yan. Sa ngayon lang gusto ko lang maka-open. Eh, sabi ko open account, hindi nga nila alam yung account dito, check account. Iba pala rito. Eh, sa atin kasi open account, dito check account. Nung na-open ko na yung account yun, na-okay niya, siyempre sabi niya i-email ko na lang sa'yo. Mag-i-email yan, tapos ipapadala naman sa'yo yung card mo. Tapos may appointment naman ako ng September 7. Babalik naman ako kasi magpipirmahan ko yung coin doon, eh. Magpipirma ako. Na-receive ko na. Siyempre ako pasalamat naman sa hindi naman ako nahirapan, gawa ng mabait sila at saka pinapaliwanag nila kung hindi mo gaano naintindihan. Kaya kung hindi mo naintindihan, huwag kang mahiya talaga magtanong. Eh, hindi naman tayo matalino, eh. Magtanong ka. Huwag mong ikahiya sarili mo. Gano'n lang nga ako, eh. Ako, imbi lang dala-dala ko pero nakakuha ko yung mga sinasabi nila, naintindihan ko rin papaano. Isa ring bagay kasi na huwag kang mahiya kung anong mayroon ka. Porque mababa yung tingin mo sa sarili mo, huwag mo mahiya, itanungin mo, sabihin mo lang talaga na, ano ba ito, paano ba ito? Naiintindihan naman nila, eh. May tinanong nga ako at may sinabi sa akin, hindi ko naintindihan. Sabi ko, "Di ko naintindihan, ma'am."
Ang ginawa niya, nagkuha siya ng translate. Kinuha niya sa Tagalog, nagkaintindihan kami, gano'n lang, eh. Kasi dito ang sabi ng tinuro naman sa'kin engineer, dito disiplinado talaga ang mga tao rito. Kung di mo alam, uulitin nila, gagawan nilang paraan niya maintindihan mo. Siyempre nung natapos na sabi niya okey na, tsaka tinuruan ako sa cellphone ko kuha sa open sa apps nila. Siyempre medyo magaan na loob ko kasi okey na, eh. Ay panibago bukas naman maka-report na ako sa kumpanya, makapagsimula na. Gano'n ang sa isip ko. Siyempre habang naglalakad ako sabi ko, baka ako nakayanan ko na yung mga ganitong level kako dito, eh. Pasanayan na lang kako sa isip-isip ko lang, nag-iisip rin ako natatawa, eh. Siyempre mahirap talaga yung baon mo yes or no lang. Habang naglalakad ka, siyempre isipin mo na okey naman pala, kaya mo, 'wag ka lang mahiya. Pero lagi ko sinasabi, mas mainam talaga yung nakapag-aral. The best talaga yun. Yun talaga ang kailangan. Ang sa akin kasi, sinasabi ko naman na skilled lang ang dala ko, gano'n lang ako. Napakasuwerte ko narating ko ang lugar na Canada na 'to. Maraming naghahangad makapunta rito pero nahirapan. Di ako naghirap pumunta, ako naghirap lang ako sa pamasahe ko. Dahil bago pumunta ako dito, never akong nanghingi sa pamilya ko, kapatid ko, o sa magulang ko, hindi. Sarili kong sikap talaga. Yun talaga ang the best sa'kin. Sinakripisyo ko yung hindi nagpadala sa pamilya ko para makapunta rito. Ilang buwan, nagtiis sila. Minsan nga nag-uusap kami, naiyak na yung anak ko gawa ng siyempre wala silang sustento, 4 na buwan walang trabaho, anong magawa nila, gano'n ang buhay. Ayaw ko naman kasi na mangutang ako sa magulang ko, sa kapatid ko, na kaya ko pa naman, eh. Gano'n talaga ang kuwan ko sarili ko. Di bale maghirap muna ako basta't kayanin ko. 'To kaya talaga. Oh, sige na, susunod naman uli kasi okey na. Bukas doon na naman tayo sa induction natin sa safety, sa opisina. Sige guys.